Breaking news mga kabayan, US President Donald Trump may inamin tungkol sa kaniyang pangako noong kampanya na kaya niyang tapusin ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa loob lamang ng 24 oras. Isa pang breaking news, Australia may mahigpit na paalala sa kanilang mga mamamayan sa pagpunta sa Pilipinas. Ano kaya ito? At para sa huling breaking news, Russia at Ukraine nagpatuloy sa pag-atake gamit ang mga drones kahit may nagaganap na usapan para sa isang ceasefire. Bago tayo magpatuloy ay paki-like naman ang video na ito at paki-subscribe ang ating channel. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat. Sinabi ni Pangulong Donald Trump kahapon, Biyernes, March 15, 2025, na siya ay medyo sarcastic nang paulit-ulit niyang ipahayag nung kandidato pa lamang siya na malulutas niya ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa loob ng 24 oras at kahit bago pa siya manungkulan. Sa isang panayam sa programang Full Measure ay tinanong si Trump sa paulit-ulit niyang pangako noong kampanya kung magagawa ba niya talaga ito dahil ngayon nga ay nasa ika-54 na araw na ang kaniyang muling pag-upo sa White House ay naghahanap pa rin sila ng paraan para matigil na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni Trump na medyo nagbibiro lang daw siya nang sabihin niya ang mga iyon. Ang ibig lang daw niyang sabihin ay gusto niyang ayusin ang kaguluhan doon at naniniwala daw siyang magagawa niya ito. Ang pag-amin na ito ay bihirang gawin ni Trump na kilala sa mga exaggerated comments. Matatandaan na sinabi ni Trump noong May 2023 habang nangangampanya kasama ang kalaban niyang si US Vice President Kamala Harris na nais na niyang matigil ang giyera na nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine. At gagawin niya daw iyon sa loob lamang ng 24 oras. Plano di umano ni Trump na kausapin ang bawat panig at paghaharapin niya ito para mag-usap. Ito ang paulit-ulit na sinabi noon ng Republican candidate na si Donald Trump sa kanilang mga kampanya sa Amerika. Sa panayam, tinanong din si Trump kung ano ang kaniyang plano kung hindi pumayag si Putin sa tigil putukan sa digmaang sinimulan niya 3 taon na ang nakalipas. Sumagot naman si Trump na isa itong masamang balita kung magkakataon dahil madami na ang mga namamatay at nadadamay sa kanilang giyera. Pero umaasa daw si Trump na papayag si Russian President Vladimir Putin dito. Matatanda na nagsimulang umatake ang Russia sa Ukraine noon pang February 24, 2022 na halos 3 taon na din at madami ng tao ang nadamay at nagbuwis ng buhay. Kung totoong nagbibiro lamang si Trump sa kaniyang mga sinabi noon, ginamit lamang ba niya ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine para kunin ang boto ng mga tao? Dumating naman noong Huwebes sa Moscow ang kanyang special envoy na si Steve Witkoff para pag-usapan ang tungkol sa isang ceasefire na tatagal ng 30 araw na iminungkahi ng Amerika na tinanggap agad ng Ukraine. Si Witkoff na isang kaibigan ni Trump ay nanguna din para matigil ang digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine sa Gaza Strip ay nakatakdang makipag-usap kay Russian President Vladimir Putin. Ang pagbisita ni Witkoff sa Moscow ay kasunod ng pagpayag ng Ukraine sa isang ceasefire at umaasa naman ang White House na papabor din dito ang Russian President. At para sa isa pa nating breaking news, bansang Australia nagpaalala sa kanilang mga mamamayan sa pagpunta sa Pilipinas. Muling naglabas ng travel advisory ang Australia para sa kanilang mga mamamayan na mag-ingat sa pagpunta sa Pilipinas. Ito ay kasunod ng mga maiinit na mga pangyayari sa mundo ng politika, lalo na ang pagkakaaresto ng ICC kay dating President Rodrigo Duterte. Sinabi ng Australian government na mayroong mataas na panganib na dala ang mga kilos, protestang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kaya hinihimok nito ang kanilang mga mamamayan na huwag makisali o dumalo sa pagtitipon na iyon dahil anumang oras ay maaaring magkaroon ng kaguluhan. Dati nang nagpaalala ang kanilang gobyerno sa kanilang mga mamamayan na nasa Pilipinas na umiwas sa mga lugar na pwedeng pagmulan ng mga pag-atake ng mga terorista kagaya ng airports, public transports, hotels, mga malls at iba pang mga lugar. Pinagbabawalan din nila ang kanilang mga mamamayan na pumunta sa mga lugar kagaya ng Central at Western Mindanao
kagaya ng Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Southern Sulu Sea dahil sa mataas na panganib na dulot ng terorismo at kidnapping. Ang Philippine National Police naman ay nananatiling nasa heightened alert pa rin dahil sa pagkakaresto kay dating President Rodrigo Duterte. Sinabi ng PNP na nakahanda ang kanilang mga tauhan sa posibleng mga kaguluhan dala ng mga kilos protesta na sumusuporta naman at nananawagan na muling pabalikin ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Si former President Duterte ay inaresto ng ICC noong March 11 at ngayon nga ay nasa The Hague, nasa the Netherlands, para sa kaniyang kasong crimes against humanity. Ang susunod na pagdinig naman sa kaso ni dating President Duterte ay gaganapin naman sa September 23, 2025. Para sa ating huling breaking news, Russia at Ukraine, nagpalitan naman ng pag-atake halos wala pang isang araw matapos ang pag-uusap ni Russian President Vladimir Putin at US Envoy Steve Witkoff. Ang kanilang mga pag-atake gamit ang mga drones at iba pang aerial weapons kagaya ng mga missiles ay nagresulta sa pagkasira ng ilang mga sasakyan doon at ibang gusali. Ang mga pag-atake naman ay naganap araw ng Sabado, March 15. Ayon sa Ukrainian Air Force noong Sabado ay nagpakawala ng mahigit 178 na drones at 2 ballistic missiles ang Russia. Mahigit 130 sa mga drones ay napabagsak ng Ukrainian Air Defense habang mahigit 38 sa mga ito ay hindi na umabot pa sa target area. Inatake di umano ng Russia ang mga energy facility na nagresulta sa pagkasira ng mga ito at naging dahilan para mawalan ng kuryente ang mga tao sa lugar. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon din ng pag-atake ang Ukraine gamit ang mga drones na dahilan para magkaroon ng sunog na malapit sa isang oil refinery doon. Kanselado din ang mga flights sa isang airport na malapit sa lugar at ayon sa mga local media ay wala naman malubhang nasaktan. Sinabi ni Vladimir Putin na sang-ayon siya sa isang ceasefire pero kailangan di umano magkaroon ng malinaw na mga detalye tungkol dito bago siya tuluyang pumayag at pumirma sa isang 30-day ceasefire na gusto ng Amerika. Nauna nang pumayag sa kasunduan ng gobyerno ng Ukraine pero ang ilan sa mga opisyal nito ay nagdududa kung tutupad dito ang Russia. Sa isang virtual talks kasama ang mga kaalyado ng Ukraine na pinangunahan ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, sinabi ni Ukraine President Zelensky na suportado ng Ukraine ang 30-day full ceasefire para mapag-usapan ang mga pangmatagalang plano para sa kapayapaan sa kanilang rehiyon pero nangangamba sila na hindi ito matuloy dahil sa mga magiging kondisyon ng Russia. Sa isa pang pahayag ay sinabi ni Zelensky na patuloy na nagde-deploy ng mga sundalo ang Russia sa kanilang mga border. Patunay lamang daw ito na walang balak tumupad ang Russia sa mga kasunduan at plano pa nitong patagalin pa ang digmaan. Dagdag ni Zelensky na magkakaroon ng mabigat na kasagutan ng Amerika kung hindi daw papayag si Vladimir Putin sa mga nakahaing kasunduan. Gaano naman kaya ito katotoo? At hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay inaanyayahan kitang mag-subscribe na para palagi ka nang updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat.